Hi guys! Another mini vlog. So for today, Saturday is laba day para sa ating mga nanay. So ayan, naglaba ako ng mga damit, tuwalya. Lalaban ko rin yung mga tuwalya. And then nagtanggal din ako ng mga bedsheet. Yan. Sa kwarto namin and sa kwarto na rin ni Tristan. Yan, tinanggal ko yan. Pati yung sapin na aming makapal na kumot. Para sa malamig na panahon at nagyayelong panahon dito, kailangan talaga makapal ang kumot kasi hindi rin kami nagbubukas masyado ng aming heater dahil mahal ang babayaran. Kaya solusyon ay makapal na kumot na lang. Yan. Kaya kailangan labahan. Every week akong nagpapalit niya ang aming mga bedsheet. Kaya yan. So, ayan na, natapos ko na siyang tanggalan. After nyan, dumungaw muna ako sa bintana. Nagmuni-muni muna ako ng mga buhay-buhay. Ayan, pero malamig pa rin sa labas dahil puro snow pa rin. Pero may araw naman, kaya okay na rin. So, after nyan, nagwalis na ako. Ano na lang yan? Simpleng pasada na lang ng walis yan kasi kahapon na vacuum ko naman yan. Hindi ako masyado nagba-vacuum dahil mahal ang kuryente dito sa Europe. Kaya ayan, once a week lang ako mag-vacuum tapos the rest, winawalisan ko na lang tapos imamap ko yung sahig. Ayan, okay na. So ayan, after nyan matatapos na rin yung washing ko kaya pupunta ako sa laundry shop para i-dryer lahat. Dahil mahirap magpatuyo. At yan, nakita ko si Madam, naglalagay siya ng asin sa mga snow. Naisip ko lang ilang kilo kaya ng asin ang nauubos dito sa napakalawak na snow na to. Kasi may mga truck din na nag-iikot na naglalagay ng asin para mabilis matunaw. Yang ganyang nagba-brown-brown na siya yung snow. Mas delikado yan, napakadulas niyan kaya hindi ako nadaan. So, ayan, nandyan na ako sa laundry shop at dinadryer ko na yung mga nilabhan ko. Ayan yung labas niya, puro snow pa rin, kaya malamig pa rin talaga siya. Mabilis ang tour sa laundry shop. So, ayan, dalawa lang kaming customer ni Madam. Dahil maaga-aga pa yan, pero ayan, tapos na akong pa-dryer, kaya pabalik na ako ng bahay. Nilalakad ko lang, siguro mga 1.5 kilometers, ganyan. Pero dito kasi nasanay na akong maglakad. Di katulad sa Pilipinas na may mga tricycle. Dito kasi useless din kung magbabas ka dahil may mga stay station lang yung bus na pwede mong babaan. Hindi ka pwedeng bumaba kung saan mo gusto katulad sa jeep na papara ka lang. So, mas gugustuhin ko na lang maglakad kasi ganun din naman yung lalakad din naman ako kasi medyo malayo yung station din ng bus na bababaan ko. Natanaw pala ako ni Tristan na papauwi na kaya ayan, binidyohan niya ako. Dahan-dahan lang ako maglakad kasi nga madulas yung snow, yung mga transparent na natutunaw na yun yung madulas at yun yung delikado kaya dahan-dahan talaga ako dyan maglakad lalo't mayroon pa naman akong dala. Kasi marami pa talagang snow kasi hindi pa siya natutunaw dahil negative pa rin yung temperature dito sa Belgium. So ayan, pagtapos kong ayusin yung mga dryer ko, naglagay na ulit ako ng sapin na aming higaan. Yan, nilagyan ko na yung mga una ng mga punda nila and then after nyan yung kumot namin na makapal pero doon sa part na yon kinailangan ko na yung tulong ni Tristan kaya tinawag ko siya, sabi ko sa kanya tulungan niya ako dahil malaki at hindi ko kayang mag-isa yun. So ayan, kaya pumunta siya dyan. Yan, tinulungan niya ako dyan. So yun, sa labas malamig pa rin kasi yung mga snow nga is hindi pa siya natutunaw, makapal pa rin sa mga ibang part, makapal-kapal pa rin dahil nga negative, dito parang dito sa part na kung nasaan kami is negative 4 pa siya, pero yung negative 4 pero feels like negative 7, ganun.
Kaya malamig-lamig pa, kaya hindi pa siya talaga natutunaw. Siguro mga ilang araw pa yan. Baka abutin pa ng Lunes or Martes. So, ayan, natapos ko na ayusin ang aming higaan. Next ko naman aayusin yung doon kay Tristan. Kaya, thank you for watching.